Shana POV. How are you? Tanong ulit ni Ziviel sa akin. I rolled my eyes and never answered him. Sana hindi na lang ako nagising, dahil ang ganda na ng panaginip ko. And now he's here annoying for the 5th times, kung kumusta na ako. Hindi ko siya sinagot at bumangon ako sa hinigan ko, at ang Ziviel na ito, inaalalayan pa ako na may sandal ko ang likod ko sa headboard ng kama. Kahit kaya ko naman, kaya matalim ko siyang tiningnan na hindi niya alam. At nung inangat niya ang mukha sa akin, ay hindi ko na siya tiningnan sa mga mata, o kahit saang parte ng mukha niya. Nakatutok lang ang mga mata ko sa mga daliri ko. Naalala ko ang nangyari sa akin. Nalunod ako sa ilalim ng dagat, the worst experience ever, and then hindi ko na alam kung anong kasunod. Anong nangyari? Did he save me? Paano niya nalaman na naroon ako, noong na medyo malayo ako sa beach house na ligo? Hinanap niya ba agad ako nung nalaman niya na wala ako sa bahay? Naramdaman kong nilagay niya ang kanang palad niya sa noo ko, hindi ko alam kung para saan, dahil pagkatapos sa noo ko, ay sa noo naman niya dama po ang palad niya, pero imbes na magpo-proteste pa ako sa ginagawa niya, ay hinayaan ko na lang. Are you hungry? I'm going to prepare your food. Aniya pero hindi ko pa rin siya pinapansin. Narinig ko siyang huminga ng malalim. Bahala ka dyan, hindi na kita papansinin. Dahil siguro, hindi ko pa rin siya pinapansin, ay umalis siya sa kama para lumabas ng kwarto, pero bago pa lang siya makalabas ng lubusan ng pintuan, ay inunahan ko na siya. Ang sabihin ang nararamdaman ko. You can go home now or later. You can go home to the place where you belong. And I'm really sorry Mr. Mornet for kidnapping you. I'm not in my state of mind, while planning that. I didn't mean to do that for you, and hoping that one day, you will forgive me. You can arrest me if that makes you happy. I'm willing to surrender myself, when I go back to Manila, just let me enjoy my vacation first here in my favorite place. I'll set you free now, and enjoy your life with your loved ones, Mr. Ziviel Mornet. Don't worry, I will call my pilot to fetch you here, so that you can go home as soon as early. Again, sorry. Paliwanag ko at sana maintindihan niya ang mga yun. I won't go anywhere, I'll stay here too, sagot niya. Hindi ko siya tinapunan ng tingin, dahil sa sobrang nahihiya na ako sa kanya. Mas tinuon ko ang sarili sa mga daliri ko na medyo nanginginig pa ngayon. Binigyan ko na siya ng kalayaan tapos ayaw niya pa. Nung nakalabas na siya ay saka pa lang ako tumangala, at binalingan ang pinto kung saan siya lumabas. And that moment, ay isa-isa nang tumutulo ang mga luha ko. Hindi pa nga ako umabot ng 1 buwan, pero nasasaktan na ako. Wala pala talagang mapapala kung dinadaan sa masama ang mga binabalak mo. Sana doon na lang pala ako sa naunang mga plano. Sana hindi ko na lang pala pinilit yung nararamdaman ko sa kanya. Sana humanap na lang ako ng iba, at hindi na lang dinamay ang taong naging bahagi ng nakaraan ko. Kung hindi ko ito ginawa, ay marahil pwede ko pa siyang makausap kapag nagkita kami. Pero, hey, what's going on? Why are you crying? Dahil sa narinig ko ang boses, I cried hard like a lost child. Hey, will you please leave me alone? Sigaw ko sa kanya. I won't. Bakit ba? Umalis ka na, tinawagan ko na ang pilot para sunduin ka, antayin mo na lang siya sa labas. Sigaw kong sabi, kahit sa totoo hindi ko pa pala tinawagan si Kuya Edgar. Just leave me alone. I want to be alone. I want to be alone. Iyak ko sa kanya. Gusto kong mapag-isa tulad ng dati na kung saan wala ng taong nagtatanggol sa akin, kapag sinasaktan ako ng iba. Wala na. Tapos kamuntikan pa akong nalunod, kaya hindi ko alam kung saan doon ang dahilan, kung bakit ako nasasaktan ngayon. Kung para saan itong mga luha kong ito. Hindi ko alam kung saan sa dalawa ang dahilan. Hindi ko pinansin si Ziviel, at humiga ulit para matulog, at baka sakaling kinabukasan bumalik ako sa dati, na tanging trabaho lang ang tanging kong pinag-abalahan. Hey, you have to eat first. Wala akong gana, tinabyunan ko ang buong katawan ko ng kumot, at hinayaan siyang panay ang tawag sa akin na kumain na muna.
Pero hindi ko siya pinansin. I hate him. Yeah, this is Miss Shana Cole, the bitch in me is coming out. Mas gustuhin ko pang magmag-isa, kaysa maging walang kwenta. Mas lalo kong binahon ang ulo ko sa unan, para doon umiyak, pero naramdaman ko na lang na may gumagalaw sa ilalim ng kumot ko. What the? Gotcha. Ziviel. Sigaw ko sa pangalan niya, dahil pumailaim siyang gumapang sa kumot ko, at tinabihan akong humiga. Vinyo Zane. Vinyo or Zane. Bakit ba? Ziviel ang alam ko na pangalan mo. Ang dami mo namang pangalan sa NSO mo. Senggal ko sa kanya. Nakatagilid na kaming dalawa at nasa ilalim pa ng kumot. Matalim ang tingin ko sa kanya. Because that's not my real name, Vinyo Zane. That's not my real name. Ang sabihin mo pinalitan mo ang bagong pangalan mo, para umalis ng Pilipinas, at pumunta sa ibang bansa, para yung bagong pangalan na yan ang ipakilala mo sa babae mo. Nanggigigil ko na sambit, habang dinuduro ko siya sa kanyang dibdib. You think so? Instead, tanong niya. Ewan ko sa'yo. Umalis ka nga dyan. I want to be alone. I need to rest. Kaya ayokong makita yung pagmumukha mo. Pangtatiboy ko sa kanya, pero ang gago nakangisi lang habang naaamust sa nakikita niya sa aking mukha, na hindi na yata madrawing. You're jealous. No, I'm not. Yes you are. You're still the same girl, that I know and you'd never change, ha? Okay, first of all, I would like to apologize for what Elle said the other day. I didn't mean to hurt you, like that, alright. It's all my fault why you drowned. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang bumaba ang blood pressure ko, dahil sa paghingi niya ng sorry, at the same time sa mahinahon na pagkasabi. Gusto ko lang matanto, na ikaw ba talaga yung little girl that I met before. Agad kong binaba ang kumot at tanging mga ulo na lang namin ang hindi natatakpan, feeling ko kasi nahihilo ako, dahil nalalanghap ko ang mabango niyang perfume at hininga. What? Until now, you're not sure who LM. Ziviel. Vinyo or Zane, just choose the one. Whatever, kung sino ka man, Zane. Vinyo, basta baka nakakalimutan mo na magkasama tayo sa ilang mga events dito sa Pilipinas, or ibang bansa dahil sa status ng trabaho natin, tapos ngayon hindi mo pa rin ako kilala, halos araw-arawin ko nga ang pagbibigay sa'yo ng bulaklak at chocolate, para magpakilala kung sino ako, tapos ganyan pa ang laman ng isip mo. Saad ko, ang sarap tirisin itong nilalang na ito. Ano siya nagka-amnesia? That bastard. Mahinang bulong niya, pero narinig ko naman. Napailing na lamang ako kung ano itong pinag-uusapan namin. Anong sabi mo? Nothing. I'm hungry, let's eat. Hindi ako gutom, pero napapikit na lang ako nang tumunog ang tiyan ko. Small tummy ka, ang hirap mong kabonding. I won't believe you. You're lying, that's not what your tummy said. They're hungry, so you better feed them. Tukoy ni Zane sa mga bulate ko, kaya sinaman ko siya ng tingin. I hate you. I don't think so, dahil sa sinabi niya, kaya nasipa ko siya ng malakas, kaya tuloy nahulog siya sa kama dahil nasa edge na pala siya banda. OMG. I'm sorry. Dali-dali akong bumangon para makuha ko siya, habang nakadungaw ako sa kanya, pero nung inabot ko sa kanya ang kamay ko, ay hinatak naman niya ito. I hate you. Sigaw ko ng malakas dahil sa takot. Paano ba naman kasi imbes na tumayo siya? Ginamit niya ang lakas niya, para pati ako mahulog sa kama ko, mabuti na lang hindi nasubsob ang mukha ko sa sahig, dahil mapapatay ko ang lalaking nakabungisngis na ngayon, pero alam kong kasing pula na ng kamatis ang mukha ko, dahil tumama ang mukha ko sa leeg ni Zane, literal na nakadagan ako sa kanya. Tunog at lakas ng tambol ng puso namin ang naririnig sa kwartong ito, at paghinga naming dalawa. Babangga na sana ako, dahil sa sobrang awkward na itong posisyon namin, nang bigla niyang hinatak lalo ang buong katawan ko, para mas lalong damaykit ako sa kanya. Zane, bulong ko sa pangalan niya. Kanina gusto ko na siyang umalis, pero ngayon bakit gusto ko ulit siyang itali sa akin? Can we stay here like this for a while? Please, I really miss you so much. My one and only clumsy princess. Why? Waywayan mo yang bibig mo, hindi ako clumsy. Alam ko sa sarili ko na, hindi ako clumsy.
Nanggigigil ko na sabi. Hindi ko alam pero kapag sinabihan ako na clumsy ay sa tingin ko wala akong silbi. Yes you are, princess. Kinurot ko ulit siya sa gilid niya. Pinagdiinan pa talaga na wala akong silbi. Bawiin mo nga ang sinasabi mo, dahil hindi ako clumsy, malakas kaya ako. Ulit ko, kulit eh. Yeah you're strong and brave but when I saw you on the last day, lifeless, no heartbeat, don't know how I felt that day. Zane, bigla akong nanghina dahil sa sinabi niya. Baka kung ano yung sinabi ko bago mangyari diba? Kaya ka pumunta doon nang wala ako, kasalanan ko lahat. Nagsisi at lumabas ako sa banyo para hanapin ka para humingi ng tawad. But then, I guess, huli na ako. Lumipas ang bawat segundo nang hindi ko alam kung nasaan ka. I felt so devastated and then nung nakita kita, walang buhay sa ilalim ng karagatang iyon. Pakiramdam ko ay wala akong silbi, nadurog at nagkasala. Kaya pakiusap, huwag mo nang gawin iyon. Kung gusto mong pumunta doon para lang lumangoy. Hintayin mo lang ako, at handa akong samahan ka. Kung sa tingin mo ay nagsasalita ako ng walang kaparirikan, at walang galang tulad noong isang araw, mangyaring huwag kang maglakas loob na lumangoy, o tumakas ng may mabigat na puso, princess. Hindi ko kasi kaya Vinyo Zane. Dahil sa sinabi niya, kaya kusa nang naglalaglagan ang mga luha ko na akala ko tapos na ako sa pangyayari na iyon, pero thinking about it, kung gaano kalalim ang narating ko na akala ko wala nang sasadyap sa akin, at mawawala ako sa mundo, na hindi ko man lang nasabi sa kanya ang nararamdaman ko, at ang paghingi ko ng sorry ay ngayon, napagtanto ko na maling-mali ang ginawa ko. Akala ko iyon ang magiging solusyon, dahil sa galit at inis sa sarili ko, sa mga maling direksyon at plano ng buhay ko, kaya ko nagawa ang bagay na hindi ko pinag-isipan ng maayos. Okay na yung ilang minuto, pero halos ubusin ko na yung oras ko sa pagpunta sa kailaliman ng dagat, at para lang mapawi ang nararamdaman ko na sakit ng puso ko, dahil sa lumalabas sa bibig ni Zane, pero mali pala. Mas nilagay ko sa panganib ang buhay ko. I'm so scared. I'm really scared, na akala ko lalamunan na ako ng kadiliman sa mundo ng karagatan Zane, I'm scared, hagulhol at nanginginig ko na pag-amin sa kanya. Siya, don't cry please, let's forget what happened, let's bury those bad memories, and learn from it and continue living a life, with no worries and I promise you, that it won't happen again. Never ever happen, again, aniya at niyakap ako ng mahigpit, habang nakadagan pa rin ako sa kanya. I put my heavy weight on him, and let my heart feel his heartbeat. Cry like a lost child, buhay ako, iyon ang mahalaga sa lahat. Ito ang dapat kong pasalamat sa Panginoon, na binigyan niya pa ako ng pag-asa na mabuhay. Isa lang ang ibig sabihin nito, hindi pa ako tapon sa mission ko sa mundong ibabaw. Ang dami ko pa palang dapat gawin, at iyon ang mga bagay na dapat kong malaman, kung ano ito, at para kanino ang mga pinaglalaban ko. Inangat ko ang ulo ko, para makita ang mukha ng crush ko na minahal ko na noon, mas lalo ko pang mahal ngayon. Ngumiti ako. Thank you for saving me again, Zyril, I mean Vinyo Zone. You're still my superhero just like before, am I right? You always saved me from harm. You give me a second chance, and hope to live in this world. Thank you so much. I owe my life to you. Honestly, I don't know what life means to me after my parents' death, but when I know you, everything has changed. Thank you for teaching me how to be brave and be braver in everything I do. Habang nakatitig ang mga mata namin, ay unti-unting namang naglapat ang mga labi naming dalawa. Hinawakan niya ang ikod ng batok ko, para mas lalong damiin sa kanya. And that moment, I felt like being electric. I'm shaking and loving it at the same time. Lips to lips like this, and I couldn't believe that this is so good. This is my first kiss, at sa tingin ko hahanap-hanapin ko ang pakiramdam na ito. Zane, sambit ko sa pangalan niya. Open your little sweet mouth, please. Dahil sa sinabi niya, kaya agad ko itong sinunod. Hindi ko alam kung paano siya sabayan, pero nararamdaman ko na lang ang init ng mga pisngi ko, dahil sa ginagawa ng mahal ko sa mga labi ko. Mapaghanap, may hinahanap sa loob ko.
I bit his lips, because why not? I don't know what to do. Nakapikit ako. Humawak ako sa dibdib niya, para kumuha ng suporta, dahil feeling ko malalagutan ako ng hininga, kapag hindi pa kami tumigil. Mabuti na lang na naramdaman ni Vino, na hindi ko na kaya ang pinapalasap niya sa akin. Inangat ko ulit ang mukha ko, para makita siya, na titig sa akin, na may ngiti ang mga labi. Pero dahil sa nahihiya ako, kaya binalik ko ang mukha ko sa may leeg niya. Tinampal ko siya, dahil nakangiti pa siya sa ganyan, samantalang ako halos gusto ko na lang magtago ulit sa blanket, dahil sa sobrang nahihiya, pero nasarapan naman. Gosh! Bakit nagtatago ang prinsesa ko? Natatawa niyang tanong. Mas lalo kong isiniksik sa leeg niya ang mukha ko, walang pakialam kung mabigat man ako. Basta gusto ko ng ganito na magkayakap kaming dalawa, at dagdagan pa na sinusuklay niya ang buhok ko sa likod. Kasi nahihiya ako, first time ko ang mahalikan sa mga lobby, amin ko agad sa kanya. Pero ang isang mornet na ito, pinagtawanan lang ako, kaya inangat ko ulit ang katawan ko, at hinampot siya sa kanyang dibdib. Bakit ka natatawa ha? Virgin pa itong mga lobby ko, at ngayon hindi na, dahil minukbang mo, ninas ko na naman nasabi. Virgin pa ang lips mo. Ngayon lang. Are you sure about that? Tanong niya habang may pilyong ngiti ang mga lobby, at taas-baba ang dalawang kilay. Oo, ano sa tingin mo sa akin, nagsisinungaling kung ikaw naman talaga ang first time ko. No, I know something but you don't know. Anong sabi mo? Nothing, I just loved how you react, natatawa niyang sabi. Dahil sa inis ko, kaya walang tigil ang hampas ko sa dibdib niya. I'm telling the truth, Mr. Mornet. And you know what? Lola said, kapag nakuha na ang pagkabirhen ng babae, ay dapat pakasalan ka ng lalaki, at dahil nangyari iyon sa akin, at ikaw ang dahilan, dahil ikaw ang unang nakahalik sa akin kaya pakasalan mo ako. Hinalikan mo ako there's siya Nicole, good job, 100% ka sa mission mo. Nasabi mo rin ang katagang iyan. Konti na lang at baka papayag na ang isang mornet na pakasalan ka. Konting tiis na lang, at malapit ka na sa exciting parts ng mga plano mo siya Nicole. Your Lola said that. Well, sure ka ba na pakasalan mo ako? Baka mamaya bigla mo na lang sabihin na hindi mo na pala ako mahal. Wait, di ba dapat ako ang magsabi, at mag-isip sa mga ganyan? Bakit bigla yatang nag-iba at bumaliktad ang sitwasyon? Hinuhuli niya ba ako, o di kaya advance na siyang mag-isip, at alam niya ang takbo ng utak ko at plano? I'm pretty sure about it, Mr. Mornet. Yeah, I think so. Gusto mo ngayon na, at papatunayan ko sa'yo na kaya kitang pakasalan, saad ko. Gosh, siya Nicole, iba ka na talaga mag-isip, nag-level up. Panindigan mo yan. I like the confidence, ngumiti ako dahil sa sinabi niya, of course, ako pa ba? But, I don't want to marry you. Dahil sa sinabi ni Zane, ay agad nanlumo ang pinaghirapan ko. Hindi ko alam kung ano ang ay dudugtong ko dahil sa sinabi niya. Masakit palang marinig ang katagang iyan. Paano kung sa harapan mismo ng mga tao, ay sabihin niya ang mga katagang sinabi niya na? Hindi ko alam, pero ngayon pa lang, nasasaktan na naman ako. Hanggang friends na lang talaga yata ang rules namang dalawa. Paulit-ulit na nag-reply sa utak ko ang sinabi ni Zane, na I don't want to marry you. Tumikim ako at hindi ko na siya kayang tingnan sa mga mata, kaya pilit ko na lang na inangat ang sarili ko para makawala sa pagkadaigan sa kanya. Nilagay ko ang bigat ko sa magkabilang gilid niya, para makaalis na. Okay, then. I understand and sorry. Where do you think you're going? Biglang hablot ni Zane sa braso ko pabalik sa kanya, sa banyo. I don't believe you. Oo nga, kulit mo, naiihina ako. Do you think I believe your excuses? But yeah, I guess we need to sit first, so we can talk properly at saka ang bigat mo pala. What? You mean mataba na ako? Oh no, I'll need to exercise na. Wala akong sinabi na mataba ka. The same lang din iyon, Mr. Mornet, ninas kong sabi. Paano na ang pagmomodel ko? My goodness. Kung hindi niya sinabi, ay wala man lang akong kaalam-alam,
na ganito na pala ang katawan ko, na pinag-ingatan ko dahil na rin sa estado ng trabaho na mayroon ako, tapos ito pa ang mangyari. Gosh! Wait, bakit ba ganito na ang pinag-uusapan namin? Bigla na lang nawala yung ayaw niya akong pakasalan, at napalitan na ngayon ng kalungkutan na mabigat na ako, so isa lang ibig sabihin nito. Magiging mataba na ako nito. No way, as in no way muna, dahil may career pa akong pinag-iingatan, ano ang gagawin ko? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.